Yo, what's up kakamay? Grabe, ang lakas ng ulan. At daan-daan lang ako sa kalsada at merong problema tayo mamay. Yung gulong ni Jose naplatan, gawa ng 2 days tayo hindi umuwi, iniwan ko sa amin. Flat siya. So, kailangan ko bumbahan. Buti na meron ako ditong manual na bomba. Tapos tinakbo ko muna. Tapos hanap ako ng vulcanizing shop para mapahanginan. So, same pa rin ang problema nito. Yung pinaka plato niya, di ba, bengkong. So kailangan ko talaga ipa-machine shop para at isa bumalik na sa dati at hindi na ako problema. So kasi doon nag-exit yung hangin ng gulong eh. So anyways mga may magagawa na natin yan once na makasahod tayo dito sa YT natin. So dito sa challenge. So dito muna mga may nag-stop over ako. Yan. Matagal ko nang balak dito mga may magtatambay-tambay kasi may mga kasi dito, may mga nagja-jogging, basta may mga motorista nagtatambay dito, naupo dito. Ngayon syempre naulan, walang tao dito, di ba? So tsaka napakadelikado dito mga may, pag once na gabi, masiraan ka. Naku po, walang kailaw-ilaw dito mga may. Pero merong magandang tanawin kasi sabi-tabi po, kita mo yung kabayanan ng Pagsanan. Yan sa baba, malapit na tayo sa Pagsanan. At dito rin kami mga may sa company outing during mga way back 2005 yata. So dito rin may daanan diyan papuntang Pagsanan Falls. So diyan dumadaan ng mga bangka mga may. Pero anyways mga may, ang talagang pag-uusapan natin ngayon mga may, meron tayong kaibigan dito sa Sword family. So babanggitin ko ang isa, pero ang isa private na lang mga may, secret. So meron silang problema sa kanilang YouTube channel. So una yung kaibigan natin, syempre kakilala ko at kakilala nyo sigurado mga may. So, pero hindi ko lang babanggitin kasi secret lang. Na-demonetize siya mga may. Tapos ngayon linapit sa atin at nasilip ko na ang demonetization niya is because yung reuse content. So ngayon nung sinilip ko yung channel mamay, nandun siya sa step 1, 2, 3. So ang ginawa ko mamay, since parang nagpa-prompt ng ganon, nag-create ako mamay ng step 2, yung parang in-start ko siya para mailink ulit sa Google AdSense. So nung nagawa ko yun mamay, bumungad sa kanya. Doon siya na medyo parang na-inform na yung application sa mamay sa YT is hindi pa siya qualified kasi gawa ng yung watch hour niya mamay is nasa 100 plus pa lang po. So ang kailangan dito sa YT mamay is 4K, di ba? So ngayon na siya, parang naging aware na siya na yung pa lang ang watch hour niya. So kailangan niyang punuin ulit yung kanyang watch hour gawa ng na-release content. Ang ginawa siguro nitong content creator is nagbura ng mga videos, live stream, vlog para nang mag-back to square one. Kasi yun din ang sinasuggest ko mamay sa mga content creator. Gawa ng hindi distinguish ni YT kung yung na-reuse content. So hindi nila binabanggit. Bahala ka maghanap. So walang ganun mamay. Grabe, napakahirap mamay. Kaya ang ginagawa ng iba, tsambahan na lang. Pag natsambahan mo, di goods, hindi mo mabubura yung mga previous live stream tsaka vlog mo at maririting watch hour. Paano kung hindi mo matsambahan, di ba? So yun ang problema. Magkakaroon ng dilemma yun gawa ng pag once na hindi mo natsambahan, pag once na nag-reapply ka, na-disapprove, another 3 months na naman. So 90 days ang gugugulin mo para mag-reapply ka ulit. So napaka-hassle. So ginawa nitong kaibigan natin, siguro dinilit niya na yung videos, tapos nag-back to square one. So yun, at least inform na siya. Tapos ito mamay, yung susunod na may problema din is doon na tayo sa may baba mamay kasi medyo madami-dami na daan mamay, may hingi sa daan may mga truck at magpa-5 na yata mamaya i-upload natin ito para mayroon tayong upload ngayong araw. Kasi kanina nag-live stream na ako, hindi ako makapag-live stream mamayang gabi gawa nung ito nga, nasikaso ko yung e-bike natin, tapos sinatig ko si Siana. Tapos na si Siana magpaturok ng katang booster sa anti-rabies. So doon muna tayo sa baba mamay para saan bang baba?
Bagyang Baba mga kamay, para pag-usapan natin yung isa pang content creator dito sa Sword Family mga kamay. So dalawa, tapos mayroon pang nag-message sa atin. Ang problema naman is yung account niya dun sa Facebook. So mamaya dun natin pag-usapan para at least maging aware kayo yung mga ibibigay natin na tips kung dun sa mga problema nila. So magdi-discuss muna, ikwento ko muna sa inyo anong problema, tapos yung tips mga kamay, para kahit pa paano baka pwede maiwasan natin at maging aware kayo, content creator ka man o hindi, para at least may knowledge po kayo sa nangyayari sa mga content creator dito sa social media. Mga kamay, tumabi muna tayo dito. Malapit na tayo sa bayan ng Pagsanon, pababa. Actually pababa na to. Yan mga kamay, yung dating na accidente na truck. Ito yung ulo. Nandiyan yung katawan, diba? Wasak na wasak, diba? Matagal na yan mga kamay. Na rin ang nakalipas. So yung mga kamay, yung pangalawa na pag-uusapan natin, kaibigan din natin sa Sword Family, sa team ng Kubunuto, kung kilala niyo si Gagamboy. So na-monetize siya, 'di ba? At yun nga, dinapit sa akin ni Gagamboy yung account niya before. I-check nga nung chinek ko yung account niya is in-apply na po ng monetization. So inayaan ko na po kasi in progress na. So dumating ang punto na monetize. Ang nag-apply nun alam ko si Kangiti o si Kanuto, basta doon sa team Kubunuto. Ngayon bumalik sa akin si Gagamboy at nag-message sa akin si Katuba mga kamay na nagkaroon ng problema yung account ni Gagamboy na demonetize mga kamay, kasi yung step 2 nag-error. So nandun sa akin ng account, actually yung isa nandun din sa akin, nag-monitor ko, at least aware na yung content creator ng mga kaibigan natin kung anong problema. So itong kay Gagamboy mga kamay is error ng step 2, gawa nung sa mga hindi nakakalam, di ba, gumawa ng YouTube channel si Gagamboy, tapos siya minor. Ang mangyari is yung yung pangalan na ikakapit dun sa Google AdSense is dapat 18 years and above. Yung create yata ng ni Kangiti or nila is yung kay mama niya. Na-trace ko lang siya mamay, gawa nung nung pumunta ako sa AdSense na gamit na JB Gagamboy, wala, hindi siya nakalink dun kaya nagtanong ako kay Gagamboy kung sinong gumawa, tapos kung anong JB lang nakakabit dun or nakalink dun sa Google, sa YT niya para sa Google AdSense. So hanggang sa namin na trace namin na sa nanay niya. So yun ang kailangan natin i-verify mga kamay, yung AdSense ni Gagamboy, kasi until now kaya hindi siya nakakapag-upload mga kamay kasi nga demonetize. Pwede naman siya mag-upload kaso lang wala siyang earnings mga kamay, walang revenue na papasok. So kailangan muna masolusyonan yun para at least yung nga, may chance na ma-monetize ulit. So sayang mga kamay, kasi nakikita ko yung potential ng channel ni Gagamboy na pwede siyang maging kumbaga kumita ng maayos. Kumbaga habang bata pa mga kamay, kumikita na, makakapag-ipon pa siya mga kamay. Yun, ayusin natin mga kamay. Nagkakaroon lang kami ng dilemma sa oras kasi di nagtutugma ang oras namin Pag available ako, hindi siya available. Pag available siya, hindi ako available. So kailangan natin magawa ng paraan. Tsaka mga may isa pa sa napansin ko dun sa sa proseso sa Google AdSense, nagbago na po siya mga kamay. As in nagbago na. So hindi ko na siya ma-troubleshoot sa sa laptop. So ang kailangan is mismong dun sa cellphone o nandun mismo kina Kanuto yung magto-troubleshoot. So ang gagawin ko is i-guide ko lang sila, kasi kailangan picturean may tema hours na ngayon Google AdSense may kailangan picturean yung valid ID mismo on the spot, actual mismo hindi yung sinesend lang ang photo sa akin tapos i-upload ko lang po to. Wala na po yung ganun mga kamay ngayon sa Google AdSense. So doon mismo may na sila, may ibang proseso sa verification. I-click mo verification, tapos gagamitin mo yung camera na kung saan nakalagin yung account mismo mga kamay. So actual, parang siya yung parang sa mga online apps mga kamay na pag magbe-verify ka, pipicture mo using your camera. So ganun po yun mga kamay ang proseso ngayon ng Google AdSense. Kaya baka magtaka kayo, magulat kayo So pwede kayo magtanong sa akin, pero ako hindi ko pa fully na nagagawa lahat, pero at least nagkaroon na ako ng idea na ganoon na palang proseso. Ngayon pag once na naging successful yung gagawin natin kay Gagamboy, at least ako
may idea na ako sa proseso at pwede na ko na may guide yung mga may magkakaroon ng problema sa Google AdSense. Ngayon kasi mga may nag-enhance na ngayon ng Google AdSense mga pating YT. So mas lalo sila nang humihigpit, nagiging stricto, tapos maraming nade-demonetize kasi hindi nagpo-follow sa policy guidelines. So yun mga may, yun po ang update kay Gamboy at pababa na ako. Tapos mga may isa pa. Actually hindi ko kilala mga may. Inano lang ako parang sinuggest lang ako, ni-recommend ako ng kakilala daw niya, hindi niya binanggit. May problema siya sa Facebook page. Ang problema niya naman may is yung sahod. Nag-failed may kasi yung na-link na payment method o bank account is parang na-restrict yata. At nakita ko ang earnings may, grabe man may. Malulula ka may 6 digit, pero hindi ko na babanggit ni kung magkano, pero 6 digit talaga. So sabi ko sa kanya, kailangan ko i-login yung Facebook niya page sa laptop ko o sa gadget ko para at least makita ko may troubleshoot ko kung anong problema. Pero nagsabi ako sa kanya may na hindi ko ma-sure na mabibigyan ko ng solusyon kasi yun ganun ako hindi ako pwedeng mag heads up na kayang-kaya ko yan, hindi pwede kasi baka mag-fail ang natin, ang attempt natin nakakaya, diba? So yun, kaya tatry ko muna, inantay ko lang ang reply kasi nasa ibang bansa at medyo malaki na rin ang followers nasa almost 500,000. So yun kaya unti-unti tayo na nasasuggest ba. So tsaka diba si Japper nung nakaraan yata mga 3 days ago dun sa revenue update, nabanggit niya na meron lumapit sa kanila na content creator din na nagka-problema ang Facebook page. So na-suggest po yun sa akin ni Japper, na-inform ni paring Lanlan kay Japper, tapos na-recommend ako. So hindi na po siya biro na account kasi million ng followers nasa 9 million yata, parang ganun So kumbaga sa akin, honored ako kung may ito-troubleshoot ko yun. At nakausap ko mismo, nagkaroon kami ng communication ng content creator na yun. Tumawag sa akin, tapos nag-message, tapos tumawag sa akin, tapos kinausap ako na yun ang problema, sinend sa akin problema. So yun, nagbigay din ako ng parang pambugan na wala assurance, itatry ko lang. At yung nga ang plano na is pumunta sana dito sa Laguna, kaso lang hindi na siya nag-workout kasi una sa lahat malayo at naghanap na lang sila ng iba na mas malapit. At syempre hindi nila ako kilala wala silang parang background sa akin, kaya syempre yung tiwala din is hindi talaga fully established. Sa akin naman okay lang yun kasi ang naman natin, hangad natin objective talaga is at least makatulong sa kapwa hanggat kaya natin. So serbisyo lang po tayo So kumbaga ngayon yung yung Facebook page up and running, nakabalik na po So goods na goods, kaya swerte nung nag-troubleshoot kasi kinuha siyang maintenance. Kung napunta yun sa akin kung nasaan may maintain, di syempre magkaroon tayong extra income dun, diba? Tsaka ang laki kasi talagang malaki bibirang ganung pagkakataon, kaya nagpapasalamat ako kay paring Lanlan kung natuloy yung paring Lanlan. Talagang sarap, di ba? May kumbaga pwede tayo dun kumbaga magkaroon ka ng ng pakonswelo sa akin kasi syempre kung di dahil sa iyo di natin makikilala yun, di ba? Kung tayong na pinalad na makapag-troubleshoot nun. So ganun siya tapos may marami pa marami pang mga previews na nakalimutan ko iba sikat na rin So yun, kaya mamaya ibibigay ko sa yung konting tip itutuloy ng vlog natin para sa mga existing na content creator, tapos sa mga papasok mga content creator, ibibigay lang akong konting mga basic na alam natin na pwedeng makatulong sa inyo para maging care po kayo sa nangyayari dito sa YT. So yun, baba na ako dun, siguro sa bahay. Tinitingnan ako dito ng mga tao dito sa tabi yung dumadaan tapos din sa likod. Ba't nag-vlog ako dito? Taralis na baba na tayo. Dito na tayo ngayon sa bahay. Nagpalit muna ako ng damit. Nang basa yung natin, yung ginamit natin na damit kanina. Umalis ako sa amin na naulan.
So bagyang ako tumigil para makapag-vlog kasi tumila na, pero basa na ako nun mga may. So anyways mga may, dun sa na-discuss natin na dalawang content creator, tapos yung parang nahagip lang natin na dalawa pa. So yung tip na may bibigay ko, so yung unang problema mga may is serious content. So para just to be kumbaga maging awareness sa lahat, yung reels content kasi mga may is in short, mga videos na hindi sa inyo. So kahit na sa ibang platform ng social media, TikTok, Instagram, Facebook, basta lahat mga may ng mga videos na kukunin ninyo is magiging bawal po yun sa YT pag once na kinuha nyo po. Kahit na maiksi yan, baka mapansin nyo mga na bakit yung iba is hindi na nare-release content. Hindi pa kasi mga na-check kasi ang sistema kasi sa YT, sa sobrang dami ng content creators mga random po ang pag-check nila. Tapos hindi lahat ng videos mga chine-check ng mga inspector ng YT. Nagse-select lang sila mga malalakas na views, check nila yon, tapos mahina ang views, tapos mga live stream, kumbaga nagse-select lang sila randomly. Paano kung matsambahan yung content mo na mayroon kang kinuha na video clip na maliit coming from ibang content creators, tapos sa mga ibang social media platform, so pwede ka ma-reuse content, or pag na-reuse content ka, for sure magiging demonetize. So ako experience ko yan way back before kasi ako, di ba? Nag-experiment ako sa channel at yun nga, kumuha ko ng isang video coming from Facebook yata yun, basta sa ibang social media platform. So rina-upload ko siya sa YouTube ko, pero inedit ko na po yung kinat-cut ko, tapos nilagay ko ng mga background. So later on, nung nag-peak po ang views noon, hindi naman sobrang laki, pero hindi siya normal sa channel ko. Kumbaga 1,000 views din kahit pa paano, kasi dati nag-views lang ako ng 10 views, 20 views, nag-irap yung views na yon. So after 3 months, yun na, nabigyan po ako ng strike ni YT. So doon na discover kaya yun po ang kailangan nyo iwasan So reuse content hindi sa inyo, huwag nyong kunin. So make original content. Tapos isa pa isa sa mga parang sinususpectyan ko, suspected ko ba't na reuse content, yung parang simulation, yung sabay na nagla-live stream. So 'di ba, mostly ang nakakagawa niyan is nagagamit ng StreamYard, 'di ba? So may StreamYard, may host doon, tapos magki-create siya, ililink niya yung ibang content creators para simulation yung parang sabayan na pagla-live stream. Ang makikita dun sa original na nag-create ng live stream, tapos dun sa link niya na content creator is isa lang yung pinapalabas nila. So pwedeng maging ganun isa yun sa mga sinususpetyan ko na magiging way para ma-raise content kayo, kasi yun nga, hindi wala basta ganun. So yun lang pero hindi siya proven pero parang ganun lang. So yun, raise content lang doon ang problema. So yun ang isang magiging bigay ko sa inyong tip as awareness. Make original content kahit na hirap hirap kayo sa pag-vlog. So tuloy lang sabi ko nga lagi, baka makatalisod kayo ng ibang content or vlog na pwede kayo mag-viral. So kaya tuloy-tuloy So kumbaga ang pag-vlog naman hindi yan tumitigil hanggat nandiyan ng YT at monetize kayo, di ba? Or hindi kayo monetize, tuloy lang, darating din ang time na monetize kayo. So tsaka dyan sa mga nagpaplano mag-vlog, it's not too late. So kumbaga kung gusto niyo, feel niyo mag-vlog kayo hindi yan ibig sabihin na kami yung nauna, matatagal na kami mauuna hindi, baka bago lang kayo, biglang after a week or 1 month mag-viral kayo, di mas mas angat kayo kaysa amin. So kumbaga nobody knows basta i-execute nyo yung pag-vlog, basta doon kumbaga kung saan kayo masaya so gawin nyo dito man social media o sa mga karir na tinatahak nyo. So doon naman sa second na problema kay Gagamboy.
So make sure mga kamay, si Gagamboy is minor. Pag once na nag-create kayo ng YouTube channel mga kamay, pwede nyo muna gamitin na kumbaga gamit kayo ng ng ibang account muna na nasa legal age para hindi kayo magkaroon ng problema later on. So kasi madaming pasikot-sikot yan mga kamay, may mga consent pa yan mga kamay sa parent. So hindi pa ako nakapag-experience pero nagkaroon na ako ng ng proseso dati, pero hindi ko tinuloy kasi nga nag-back out yung magpapagawa, pinagawa sa iba. Pero nagkaroon na ako parang brief na idea kung paano siya gagawin. So matrabaho. So ganun din mga may sa AdSense. So kung hindi kung sakali man naging minor ang yung terminate nyo na channel, dapat yung ililink nyo na AdSense account is legal age para sureball mga kamay na hindi kayo magkaroon ng problema. So doon naman sa isa pang problema ni Gagamboy mga kamay is na demonetize because mga kamay sa Google AdSense meron yan two-step verification para ma-verify ng ang account mo na fully verified. Una mga kamay na pagdadaanan mo, pero hindi to applicable sa lahat kasi minsan ang ibang content creators is exempted. So kumbaga exempted sa PIN verification tsaka identity. Minsan both. Minsan yung isa lang, PIN lang ang aantayin para ma-verify yung address. Or minsan verification lang, identity verification, hindi na bine-verify yung email address. So kumbaga sa akin, experience ko, wala akong pinagdaanan mga kamay na verification. Kumbaga nung na-monetize ako mga kamay, automatic mga kamay, ang ginawa ni AdSense, siya na mismo nagkusa. Verified ang identity verification tsaka yung email address. So kumbaga nilagay ko na lang sinetag ko bank payment method. So pwedeng ganun mga kamay, may mga scenario baka magulat kayo na wala kayong ginagawa na verification. So may ganun scenario mga kamay, baka isa kayo sa mga exempt. So sa case nga ni Gagamboy mga kamay, nagkaroon siya ng identity verification. So hindi sila aware na meron po yung due date, kumbaga duration lang. So nakaligtaan nila, may naka-specify doon na date mga kamay. Pag once na nag-lapse na yun doon, automatic madidemonetize ka. So ang doon is magkakaroon ka ng problema. Since demonetize ka, pa nag-vlog ka, walang kita, tapos asikasuhin mo pa po yun, may proseso pa. So since ngayon hindi pa natin naayos, pero nakita ko na nga mga kamay na ganun ang gagawin, identity verification. So pag ganun mga kamay, silipin nyo kagad ang AdSense nyo hanggat maaari, i-verify nyo na ba po kagad. At iba na po ang proseso mga kamay. Ipapakita ko dyan sa inyo kahit dito sa ipa-flash natin para at least aware kayo kung nang mukha ngayon ng pag-verify ng identity. So ganun kayo kay Gagamboy. At pangalawa, yung isingit ko na yung pag-verify ng email address. So inulit ko mga kamay sa mga bagong pasok at mga luma na, ang PIN verification mga kamay, yung sinesend na PIN sa address nyo is kailangan nyo muna makapag-accumulate ng $10 mga kamay. So pag once na karoon kayong $10, automatic yung pinakaunang PIN na isisend is si Google Lens ang mag-initiate, automatic po yun. So magbibilang lang po kayo mga kamay ng 1 month. So silipin yung Google AdSense, may date po yun kung kailan sinend. So ngayon, after a month, pwede nyo po i-check. Hindi dumating, di ba? So pinapagawa ko na proseso. Pag nakita nila doon sa Google AdSense, let's say for example, pinadala ng June 3. So after a month, July 3, pag hindi dumating sa bahay, punta kayo sa pinakamalapit na post office. I-check niyo po doon mga kamay. Alam na po yun ng post office. Sabi niyo po, may kukunin lang po ang PIN ng Google AdSense. So baka naipit doon. Bakit naipit mga kamay? Kasi minsan hindi alam ng kartero kung saan siya ibabagsak. Gawa nung kulang yung details na nilagay niyo po.
yung number ng ano, house number, street, ganun. So may mga ganun kasi mamay ng mga content creators na kulang-kulang yun, yung details. Ngayon, kung wala talaga doon, mamay, uwi kayo, punta kayo sa Google AdSense account nyo, mamay, kayo na po ang mag-re-resend ng PIN. Pangalawa na po yun, mamay. Kayo na. Una, automatic, pag na-accumulate ng $10. Second, kayo na po. Pag same scenario, mamay, chinek nyo sa tapos wala pa rin, hindi pa rin dumating, mamay, after 1 month, punta ulit kayo sa Google AdSense, magre-request kayo ng resend PIN, bali 3 na. After a month, pag hindi pa rin na dumating, mamay, 3 ng parting sa inyo, mamay, hindi pa rin dumating kahit na isa. So, tatandaan nyo, mamay, yung PIN number na parting dito sa 3 is iisa lang po ang laman niyan, ang number. So, identical. Pangatlo, hindi pa rin dumating. So, ito na, pang-apat, mamay. So, yung pang-apat na resend PIN nyo, mamay, after the next day, since naka-apat na kayo, mamay, pwede nyo na po i-manual. So, no need na po, mamay, na antay na dumating to kasi meron na kayong manual verification. Kasi hindi dumadating, mamay. So, pag manual, meron kayong pipilapan doon, mamay, at mag-attach kayo ng picture, mga valid ID para ma-verify yung Google AdSense nyo. Once na ma-verify, mamay, yung Google AdSense nyo, so, ano mangyayari din sa mga PIN? Null and void po yun. Pero pag dumating yun sa inyo, mamay, souvenir na lang po yun. So, hindi nyo na po yung gagamitin. So, tago nyo na lang. Paparin nyo para at least alam nyo na kayo, na YouTuber, mamay. So, ngayon, pagkatapos ng mamay, marami pang gagawin dyan. Magsiset up kayo ng tax info. Tapos, yung payment method, mamay, para makasahod kayo. So, and mamay ha, isa pang mamay, mostly na nagiging problema sa tinatroubleshoot ko, mamay, make sure na updated ang number ninyo, active, kasi yun ang pagbabatuan ng code. Tsaka kahit pa paano maglagay kayo ng recovery email na active din, mamay, na alam nyo pong password. So kasi pag hindi, mamay, ay may legwa ka ng ang white nyo. So kaya napaka-importante na from time to time i-check nyo po yung profile para kung sakali na magpapalit kayo ng SIM card, at least ma-update. Tsaka mamay, iwasan nyo po maglagay ng napakaraming number dun. So minsan hindi siya nakakasama sa option. So isa lang pong pinagbabatuan minsan na So siguro suggest ko lang at least 2 na number. Huwag nyo na po ng 2 na active. Tapos recovery email, may kahit isa lang yung active din na alam nyo po yung password, para at least meron tayong pagbabato ng recovery once na nasira ang cellphone nyo. Pwede natin gamitin nyo na recovery email yung SIM card para ma-retrieve nyo yung data ng Google AdSense or ng YT nyo po, mamay. So yun, at least mamay nagkaroon kayo ng konting idea. At marami pa po, mamay, baka sa mga viewers natin, content creators, may mga tanungan kayo, pwede nyo po pwede kayo mag-reach sa akin by mag-comment dito sa natin sa vlog. Tapos doon naman sa dalawang natin, yung sinasabi kong Facebook page, isa problema payment method. Make sure, mamay, yung payment method ninyo is maayos, mga clean slate, wala siyang history ng mga error before. Kahit hindi pa kayo pumapasok sa social media, make sure na highly active at walang mga record mga may mga restriction, kasi pag merong ganun, mamay, minsan nagkakaroon ng error yun sa mga social media platform. So una, makakasahod ka, next time mag-fail yun kasi matitrace para yung history. So yun, yung isa naman, mamay, is yung nawalang page gawa nung merong ginamit na video na hindi sa kanya. Yun ang sinasabi ko po sa inyo, mamay, na lalo pag once na usapan is sa politika, pwede kayong mayari dyan, mamay. So pwede ma-shutdown yung channel nyo, gawa ng syempre
may power yan mga kamay na ipa-shutdown yung, yung account nyo. Kasi syempre, politics yan, lalo pag once na tinutulisan nyo na may mga ano. So pwede mga kamay, kayang-kaya kayo pag pagtuunan ng pansin mga kamay at shutdown. Kaya ingat kayo mga kamay sa pagkukuha ng mga content na iniisip nyo na mag-viral kayo. So wag na, gawa na lang kayo ng ng content na inyo at basta ingat lang mga kamay at mag-enjoy na tayo sa social media habang kumikita. So that's it mga kamay, sobrang thank you sa lahat and see you. At siya nga pala mga kamay, sobrang thank you sa lahat ng sumusuporta sa atin sa challenge na to, sa 1K dollars. Hopefully makagrad po tayo at from number 12 hopefully makausad tayo from 11. Ang kumbaga ang ano natin, ang aim natin is top 1 mga kamay. Kaya by support baka sakali mga kamay na ma-reach natin yan. So thank you po mga kamay ulit and see you sa next vlog po natin mga kamay.